pagbabayaran mo itong panggagamit ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo yan. Hindi kita mapapatawad. Manloloko kang lalaki ka. Paasa! Taksil! Anong pinagsasasabi mo? Wala ka namang matres. Tigilan mo na nga yung ilusyon mo. Nakakairita ka na eh. Nung una natutuwa pa ako sa'yo kasi ang bait-bait mo. Pero ngayon, lumalabas na ang tunay mong ugali. Ugaling aswang ka talaga. Hindi nyo na mapaparami pa ang lahi ng mga aswang. Hanggang dito na lang ang buhay ninyo. Hanggang dito na lang ang inyong paglalakbay. Ay, buwisit ka talaga. Sinabihan na kitang huwag kang uutang sa tindahan na yon dahil nagmamadali yung magpabayad. Hindi ka ba talaga nag-iisip kahit na kailan? Pasensya na tay. Nagugutom na kasi talaga ako kahapon eh. Wala na akong maisipan na hingan. Nagutom ka pa talaga sa lagay na yan? Wala ka namang ginagawa rito sa bahay ah. Palamunin ka na nga lang eh, nagugutom ka pa. Malamang tay, tao ako eh. May buhay. Napapagod, kaya nagugutom. Apat tarantado ka pala talaga eh no? Sumasabat ka pa? Pinipiloso mo pa ako? Hindi naman po tay. Sinasabi ko lang naman po yung totoo. Gutom na kasi ako tay eh. Baka mahimatay na naman ako sa gutom kapag hindi ako nakakain kagad. Hindi naman po kasi kayo nagbibigay ng pagkain eh. Bakit naman kita bibigyan ng pagkain ha? Ang tanda mo na. Magbe-20 ka na. Pero nasa akin ka pa rin. Sino ka ba? Anak ba kita? Anak ka lang ng nanay mo. Nakasintahan ko lang naman. Nag-aaral ako tay. Wala pa akong trabaho. Wala pa akong kinikita. Kaya sa inyo talaga ako aasa. Manahimik ka! Hindi kita anak at wala tayong kahit na isang connection sa isa't isa. Hindi tayo magkadugo. Kaya wag mo kong bisitin, pwede ba? Bakit ba hindi nyo ako maggawang ituring na parang tunay nyong anak? Buti pang ibang stepfather dyan eh. Kaya nilang mahalin ng anak ng kasintahan nila kahit hindi naman nila kadugo. Pero kayo, palagi nyo na lang akong sinasaktan. Mula nang mamatay si mama, naging malupit na kayo sa akin. Parang araw-araw nyo na lang akong ginaganito eh. Wala akong pakialam. Kasi nung nabubuhay pang nanay mo, hindi ka rin naman namin napakinabangan eh. Puro ka na lang hingi ng pera, bili ng kung ano-ano. Pero wala ka namang napapala. Aral-aral ka pa eh, inutil ka naman. Ang bababa ng grado mo. Ang bababa ng mga score mo sa mga test mo. Kaya tumigil ka na nga lang dyan sa pag-aaral mo kasi wala ka rin namang mararating eh. Mahina yung utak mo, dada. Hindi mo maaabot ang mga pangarap mo kung mahina ang kokote mo. Kaya ba, hindi nyo rin naabot ang mga pangarap nyo? Kasi magkapareho lang din po tayo. Ano sinabi mo? Ang sabi sa akin ni mama noon, marami kang gustong maabot sa buhay. Pero dahil hindi ka rin naman katalinuhan, lahat ng yon, hindi mo man lang naranasan na matupad. Ba't sira ulo ka rin pala, ano? Ha? Rico! Ano? I-insultin mo pa ako, ha? Ano, ha? Aray, tama na tay. Masakit na, ayoko na. Ha? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kasi hindi mo alam mga pinagdaanan ko bago mo ako nakilala. Kung hindi lang kasi dahil sa sira ulo mong tatay, di sana maganda ang buhay ko ngayon. Wala namang kasalanan ng tatay ko rito ah. Bakit niyo siya dinadamay? Anong wala kasalanan? Hindi ba sinabi ng nanay mo sa'yo na ang tatay mo ang umagaw ng lahat sa akin? Inagaw niya sa akin ang mama mo. Inagaw niya sa akin ang magandang trabaho na dapat sa akin ibinigay. Pero dahil mas matalino raw siya kuno, siya ang sumalo ng trabahong yon. Nung nag-aaral pa kami, lahat ng atensyon napunta sa kanya. Kahit na ako naman noon ang mayaman sa atensyon ng iba. Pasikat ang ama mo eh. Lahat na lang inaagaw niya sa akin. Hindi naman kasalanan ni Papa na mas magaling siya kaysa sa inyo. Mas magaling? Sinong magaling, ha? Ang tatay ba? Magaling ba yung bigla na lang umalis? Magaling ba yung bigla na lang kayong iniwan ng nanay ba? O ano? Saan nagpunta ang tatay mo? Mag-a-abroad daw, pero hindi na nakabalik. Patay na nga yata yung taong yun eh. Hindi totoo yan. Buhay pa si Papa at babalik din siya balang araw. Ha! Balang araw? Nagpapatawa ka talaga eh, ano? Huwag ka nang umasa, dada. Kasi
Kung babalik ang tatay mo, dapat noon pa. 10 taon ka lang nung umalis siya. 19 ka na ngayon eh. 9 na taon, Dada. 9 na taon na ang nakalipas, kaya huwag ka nang umasa na makikita mo pa siya ulit. Kahit na gaano pa katagal, aasa pa rin ako. Naniniwala ako na babalik siya. Siya na lang ang nag-iisang ama na mabuti para sa akin. Nag-iisang ama na may kwenta at may mabuting ugali. Di umasa ka. Bahala ka sa buhay mo. Mamumuti na lang ang mga mata mo pero wala ka na palang hinihintay. Mas mabuti pang hintayin ko ang maliit na tsansa kaysa magtiis ako sa taong nandyan pero wala namang ibang ginawa kundi ang manakit at mang-abuso. Hoy! Hindi ka talaga titigil, ano? Kung putulin ko na kaya yung dila mo para wala ka nang masabi pa. Kapag pinutol mo ang dila ko, pinatunayan mo lang na duwag kang makarinig ng mga katotohanan. Hindi ka talaga. O sige, saktan mo ko. Manhid na buong katawan ko, no? Wala na akong nararamdamang sakit kahit nasaktan mo ko ng paulit-ulit. Ikaw na lang ang mapapagod. Pero itong tatandaan mo, habang sinasaktan mo ko, hindi akong sinisira mo, kundi ang sarili mo. At bigla ka na lang nagdrama ngayon. Magtigil ka na nga. Hindi bagay sa'yo, ha? Ang mabuti pa, mag-impake ka na at lumayas ka na sa bahay na ito para naman matuwa ko sa'yo. Bakit naman ako lalayas dito eh? Bahay ito ng mama ko. Ikaw ang nakikitira dito, hindi ako. Manahimik ka na nga. O di ba? Hindi mo kayang marinig ang katotohanan? Magsasalta ka ba? Nang makita kong parang aatakihin na siya sa galit kabanong, tinikom ko na ang bibig ko. Nabahala ako na baka kapag inatake siya sa puso ay ako pa ang masisi. Lumapit siya sa akin at bigla niya akong binatukan. Hindi ko na nga lang din pinatulan. Umupo na lang ako sa harapan ng pintuan habang siya ay lumabas na rin. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ko. Mag-iisang taon na rin kasing ginaganito ko ng tinuturing kong ama. Hindi ko naman talaga siya tunay na tatay. Pero dahil minahal siya ng nanay ko, natutunan ko na rin siyang mahalin bilang kapamilya. Ang kaso nga lang, nagbago ang tunay niyang ugali mula nang mamatay ang nanay ko. O mas maiging sabihin kong ganun talaga ang ugali niya umpisa pa lang. Hindi ko lang talaga napapansin noon dahil masyado akong abala sa pag-aaral. 4th year high school pa lang ako noon, kabanong. Ilang beses akong tumigil sa pag-aaral noon. Ang dami rin kasing naging problema pagdating sa pinansyal. Si mama lang naman ang nagpapaaral sa akin. Si tatay Kaloy naman, wala siyang binigay sa akin na kahit 5 duling mula noon. Kaya nang mamatay ang nanay ko sa sakit sa bituka, ako na ang nagpaaral sa sarili ko. Nag-aaral ako habang nagbabanat ng buto. Kahit na may kasama naman ako sa bahay, pakiramdam ko ay mag-isa na lang talaga ako. Ang bihira, 10 piso na lang natitira kong pera. Wala na akong pambili ng pagkain. Wala rin mapasukan na trabaho ngayong bakasyon. Bawal na rin akong umutang dahil lalaki ang utang ni Tatay Kaloy sa tindahan. Ay, anong gagawin ko ngayon? Kanino kaya ako lalapit? Wala akong masyadong kakilala sa amin, kabanong. Ibig kong sabihin, yung talagang pwedeng malapitan ng hindi ka sinusumbatan. Wala rin naman akong kaibigan na may tuturing kong tunay. Kasi lahat ng kaibigan ko, lumalapit lang sa akin kapag meron akong pera. Naglakad-lakad ako sa baryo namin. 7:00 pa lang naman ng gabi, sa isip-isip ko, baka may makita akong kakilala ni mama na pwedeng mahinga ng tulong. Habang naglalakad ako, meron akong nakitang lugawan. Matagal na ang lugawan na yon. Kukunti lang ang kumakain doon. Ang sabi ng iba, hindi raw masarap. Nagtataka nga ako kung bakit hindi pa sila nagsasarado kahit wala naman silang gaanong kinikita. Pero nung oras na yon, wala na rin naman akong magagawa. Yun na lang ang tanging pagkain na pwede kong bilhin. Lumapit ako. Medyo nadismaya ako nang makitang kulang ako ng 15 pesos. 25 pesos kasi ang lugaw at 10 na lang ang meron ako. Pakain ka ba, pre?
Sana. Gutom na ako eh. Kaso, 10 piso lang ang pera ko. Pwede mong kumain kahit 10 lang. Tapos, kalahati na lang yung bigay mo sa akin. Ang ibig kong sabihin, yung pang 25 pesos na lugaw, bawasan mo na lang ng kalahati. O kahit mas konti pa. May makain lang ako. Bakit mo naman babawasan ng kalahati kung nagugutom ka na? Sige na, umupo ka na. Ha? 10 piso lang ang pera ko eh. Ayos lang. Umupo ka na. Ako nang bahala. Naku, maraming salamat pre ah. Hulog ka ng langit. Wala bang pagkain sa inyo? Wala nga eh. Nag-aaral pa kasi ako. Naghahanap naman ako ng trabaho. Ang kaso, matumal ngayon. Magulang, meron ka? Magulang? Wala. Yung mama ko patay na. Sakit sa bituka. Yung totoo ko namang tatay, nag-abroad nung bata pa ako. Tapos, hindi na bumalik. Totoong tatay? Bakit? May peke ka bang tatay? Nako, wala. Pero meron akong stepfather. Hulaan ko. Hindi kayo magkasundo, no? Paano mo nalaman? May pasaka sa mukha eh. Oo nga pala, no? Alam mo, itong lugawan na ito, malapit ko na rin isara to. Oh, bakit naman? Sayang naman to. Wala na kasi si mama eh. Namatay na siya nung nakaraang buwan. Nakikiramay ako, pre. Namatay naman siya sa aksidente sa Maynila. Sa motor. Nung nabubuhay pa siya, sabi niya sa akin, isara na namin tong lugawan kasi nalulugi na rin naman. Hindi ako nakinig sa kanya eh kasi akala ko kaya ko pang isalba. Tapos, isang gabi, may tumawag. Wala na si mama. Kaya ngayon, naisip ko, isarado na tong lugawan para kahit paano, maramdaman naman ng nanay ko na sinunod ko gusto niya. Isa pa, ako na lang naman ang nandito eh. Wala na akong ibang kasama. Nag-alisa na sila nang unti-unti nang humina yung lugawan na ito. Pareho pala tayo nang walan ng nanay. Pero ang pagkakaiba lang, mas masakit yung sayo. Hindi. Pareho lang na masakit ang mawalan ng ina. Kahit na ano pang nangyari, kung paano sila nawala. Alam mo kung saan tayo pwede magkatulad? Saan? Siguro, pareho tayo sa ideyang hindi talaga natin alam kung paano tatahakin ang buhay natin nang wala ang mga magulang natin. Tama ka. Ako, 1 taon nang wala si mama eh. Kahit na kung ano-ano na ang pinagdadaanan ko, hanggang ngayon, wala pa rin akong nakukuha matinong sagot kung ano ba talaga yung dapat kong gawin sa buhay ko. Mag-1 taon mo na palang nilalabanan yan. Pero anong ginagawa mo para makatagal ng ganyan? Hindi lahat kaya yan eh. Baka kung ako nga, pagdating ng 1 taon eh, pariwara na ako. Paano ko nilalabanan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Basta sa bawat pagdilat ng mga mata ko sa umaga, palagi ko lang iniisip na hindi ko sasayangin ang sakripisyo ng magulang ko. Kapag ganun ang iniisip ko, nagkakaroon ako ng kaunting pag-asa para magpatuloy. Nakakahanga ka pala pare. Maraming salamat ha. Kasi kahit na papaano, binigyan mo ako ng pag-asa. Nakakatuwa kasi wala namang espesyal sa kwento ko pero mukhang na-impluwensyahan kita. Pre, nakaka-inspire yung kwento mo. At tumahanga ako sa mga ganyang tao. O sige, kain ka pa ha. Dahil natulungan mong gumaan ang kalooban ko, yung plain lugaw mo, lalagyan natin ng tuwalya, toko at baboy. Wala nga lang itlog kasi wala akong nailaga kanina eh. Nako, baka malugi ka na niyan ha. Nako, matagal na tong lugi no. Ay, Dada nga pala pangalan ko pre. Ako naman si Tanoy. Nung gabing yon Kabanong, hindi ko inakala na makakatagpo ko ng bagong tao na masasandalan ko. Bagong tao na makikinig sa lahat ng mga gusto kong sabihin. Mabilis sa mga pangyayari. Ilang araw lang ang nakalipas, naging magkaibigan na kaming dalawa.
marami na agad kaming napagsamahan. Kasama na rin niya ako sa lugawan. Wala pa rin namang gaanong bumibili. Paunti-unti lang kagaya pa rin noon. Pero ang mahalaga naman sa amin ay nagiging masaya kami sa pagtitinda. Pre, salamat ah. Baka magalit sa akin si Mama kasi sa halip na isasara ko na yung lugawan, pinagpatuloy ko pa talaga eh. Hindi naman siguro magagalit sa'yo. Kasi tingnan mo, di ba nung nakaraan, 2 lang yung nakain dito. Ngayon, 4 na. Nadagdagan na ng 2. Ibig sabihin, may magandang nangyayari. Dinadaan na lang namin sa biro ang pagbabantay namin sa lugawan. Pero ang tawanan namin ay natigil nang biglang may dumating na customer. Nung una, akala namin babae siya. Mukha kasi talaga siyang babae. Sobrang kinis ng balat. Matangkad, maputi, at ang labi niya ay parang nangaakit. Ang mata naman niya ay mapungay. Hindi pa namin malalaman na isa siyang binabae kung hindi siya magsasalita. Good evening, mga pogi. Ay, magandang gabi rin po. Ano pong kakainin nyo? Drop the po. Ituring nyo akong parang kasing edad nyo lang, no? Cause you can see me. I'm just like a princess. Nagkatinginan kaming dalawa ni Tanoy. Seryoso naman kaming dalawa. Pero hindi namin alam kung ano ba talaga ang kailangan niya sa amin. Kaya naman ako na ang kumausap sa kanya. Medyo maikli lang kasi ang pasensya ni Tanoy. May gusto ba kayong kainin? Meron kaming plain, 25. Meron ding may kasamang itlog, karne at tokwa. 40 pesos naman yon. Well, I'll go with the plain one. No bawang, please. Agad kong inihanda ang lugaw niya. Inabot ko pa mismo sa lamesa niya. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang segundo. Maya-maya lang, bigla ko na lang naramdaman na parang nakahawak na ang kamay niya sa kamay ko. Agad kong inusog ang lugaw sa kanya ng maayos at saka bumalik na rin sa loob. Pre, mukhang trip ka ng baklang yun ah. Oo nga eh. Hinawakan ba naman yung kamay ko? Ha? Hinawakan kamay mo? Nako, alams na. Alams na. Bet ka niyan, pre. Ano naman? Mukhang maraming pera eh. Patulan mo na. Baliw. Anong tingin mo sa akin? Mukhang pera? Oo. Buwang. Wag no. Di naman ako manggagamit ng tao. At saka, mas masarap gastusin ng perang pinaghirapan mo kaysa sa binigay lang sa'yo ng kung sino. Nako, dito sa Pilipinas, pre, mas mapapabilis ka makaahon kung marunong kang dumiskarte. Diskarte na yan, oh. Ayaw mo pa? Yoko nga. Ikaw na lang kaya. Yoko na. Di ako papatol sa ganyan, oh. Ang ibig ko sabihin, may respeto naman ako sa kanila. Wala naman akong pakialam kung ano sila eh. Tanggap ko ang kagaya nila. Pero sa pananaw ko, babae lang talaga ang pwede kong magustuhan. Tapos, ako itutulak mo sa kanya. Sira din pala tuktok mo eh, no? Habang nag-uusap kami ni Tanoy, ay nakita naming nakatingin siya sa aming dalawa. Ngumiti siya sa akin. Maganda ang ngiti niya na parabang inaakit akong lumapit at kausapin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil hindi ako sanay sa mga ganong uri ng eksena. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin kumain ng customer namin. Inabot niya sa akin ang pera at saka nagpakilala siya. By the way, my name is Violet. And you are... Ha? Ano daw pangalan mo, pre? Ha? Pangalan ko? Siya si Dada. Oo, Dada ang pangalan niya. Parang timang to. Dada, parang dadamhin ko ang pag-ibig mo araw-araw. Ngumiti siya sa akin ulit ng matamis at saka naglakad na rin siya palayo. Akala ko nakalimutan niya ang sukli niya kaya hinabol ko pa siya. Violet, ito yung sukli niyo.
No, iyon na yan. Ha? Bakit? Para yan sa mga kagaya mong masipag at gwapo. Tumawa siya ng mahina at naglakad na ulit. Nang makaliko na siya sa isang kanto, saka lang ako napailing. Hindi ko inakala na may mga ganong tao pa pala, na kayang mag-iwan ng malaking sukli kahit na lugaw lang ang kinain. Aalis na sana ako nang maramdaman ko na may mga kaluskos. Tumingin-tingin ako sa paligid. Ang unang pumasok sa isipan ko ay aswang. May karanasan na kasi ako sa aswang noon. Kaya kahit na kaunting tunog lang ang manggagaling sa mga ganoong lugar, hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. May tao ba dyan? Walang sumagot, pero may narinig akong kumaluskos, kaya naman nagmamadali na akong tumakbo. Bumalik ako sa lugawan ng hingal na hingal. Oh, bakit ka hingal na hingal, pre? Anyari? Pre, may narinig na naman akong kaluskos eh. Ha? Kagaya nung sinabi mo nung nakaraan? Oo, pre. Walang ya. Ano? Aswang na naman? Pambihira naman yan. Oo, pre. Ganun yung mga aswang eh. Ganun yung narinig ko nung bago namin makita ni Mama yung aswang sa gubat. Hindi aswang yun. Baka lang naman kasi mga bayawak o kaya dagang bukid. Pwede rin naman palaka. O nasa na yung sukli? Nabigay mo na ba? Hindi na niya tinanggap eh. Bah, paldo ka pala, pre. Bet ka talaga nun, ah. Umiiling-iling na lang ako sa sinabi ni Tanoy. Hindi ko magawang tumawa kasi para sa akin, seryosong bagay ang tungkol sa nararamdaman ng isang tao. Pero hindi ko naman agad inisip na baka may gusto nga ang baklang yun sa akin. Kabanong isa ko sa mga taong hindi iniisip kung anuman ang kasarian ng isang tao. Wala akong problema kung anuman siya, dahil ang mas tinitingnan ko ay ang kalooban. Sa madaling salita, pinapahalagahan ko rin ang katauhan ng sangkabaklaan. Pero sadyang hindi ko lang maisip ang sarili ko na magkagusto ko sa kagaya nila. Maya-maya lang din ay naglikpit na kami ni Tanoy. Pagkatapos, naghiwalay na rin kami ng landas sa gitna ng isang kanto. Sa kaliwang direksyon kasi ang bahay niya, habang sa kanang direksyon naman ang bahay ko. Pag-uwi ko, kagaya ng lagi kong naabutan, walang ulam, walang pagkain, taob ang kaldero. Pagsilip ko sa kwartong nakabukas, nakita ko si Tatay Kaloy, may kasamang babae sa loob. Sino yung kasama mo? Josie, uwi ka muna sa inyo ha. Bukas na lang ulit. Nagmamadaling umalis ang babae na mukhang kasing edad ko lang. Medyo nag-init agad ang dugo ko. Hindi kasi ako makapaniwala na sa mismong bahay pa ni Mama, ginagawa niya ang kababuyan niya. Sagutin mo tanong ko, Tay. Sino yung kasama mong yun? Hindi ka naman siguro tanga eh, no? Nagtatanong ka pa talaga? Malamang, syota ko. Ano? Syota nyo? Isang taon pa lang wala si Mama, nagsyota ka na kaagad? Oy, bakit? Ilang taon ba ang kailangan? 100 years ba? Hindi naman niya binibilang sa taon eh. Ang akin lang naman, bakit parang ang bilis mo naman palitan kaagad si Mama? Minahal mo ba talaga siya? Ay. Huwag mong kinu-question ang pagmamahal ko sa nanay mo, ha? Wala kang alam sa pagmamahal. Hindi ka pa nga nagkakaroon ng syota eh. Kaya manahimik ka dyan, ha? Huwag mong ibayin ang usapan. Ang pinag-uusapan natin ay yung pagiging immoral mo. Paano mo na kayang magdala rito ng babae samantalang pamamahay to ni Mama? Bahay ko rin to, dahil mag-asawa kami. Anong mag-asawa? Mag-asawa tapos naghanap ka na ng ibang babae? Hindi mo ako maiintindihan. Ang tunay na lalaki lang ang makakaintindi kung bakit kailangan ko rin naman tugunan ng pangangailangan ko bilang lalaki. Wala nang mama mo. Sinong aanuhin ko? Puntod niya. Tunay na lalaki. Tunay na lalaki ba yung ganyan? Ang tawag sa ganyan ay pagiging immoral. Walang respeto sa namatay. At kababuyan yan.
Kahit na kailan, hindi magiging basihan ng pagkalalaki ang pagkakaroon ng higit sa isang babae. Hoy, manahimik ka ha. Wala ka pang alam sa buhay. Kung yan binubunganga mo umisip ka na lang ng paraan para tulungan ako sa mga gastusin dito sa bahay. Di natuwa pa ako sa'yo. Hindi ako mag-aambag dito. Alam mo kung bakit? Kasi yung iaambag ko, gagastusin mo lang din para sa sarili mo. Hindi ako tanga para magpauto sa'yo, no? Ba't tarantado ka? Kaya mo na ba mga buto mo, ha? O ano, sasaktan mo ako? Sige, tingnan natin kung kaninong buto ang matibay ngayon. Yan ang naging epekto sa'yo sa pagsama mo doon sa tendero ng lugaw Nagiging walang yaka na rin. Hindi, wala siyang kinalaman dito. Kailangan ko lang talagang maging walang hiya para tapatan ang kakapalan ng pagmumukha mong tarantado ka. Nanlaki ang kanyang mata nang marinig yon. Tila hindi niya inaasahan na masasabi ko sa mukha niya yon. Lumapit pa nga ako ng bahagya sa kanya, pero napatras lang siya ng kaunti. Naramdaman niya siguro na hindi na ako magpapaapi sa kanya. Kaya para bang naging mainahon siya at bigla siyang natameme. Wag mo nang pababalikan ng babaeng yun ha. Kasi kapag nakita ko pa yun dito sa bahay, palalayasin na kita rito. Nakakalimutan mo yatang sampid ka lang sa bahay na to. Ako ang anak niya, kaya ako may-ari nito. Magpasalamat ka na lang kasi kahit sira ulo ka, hinahayaan kitang tumira dito. Isipin mo na lang na naawa ako sa'yo, kaya ka pa nandito. Tuluyan na siyang hindi nakapagsalita. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at iniwan siyang napapanganga sa maliit naming sala. Sinarado ko ng malakas ang pinto ng aking silid. Bumuntong hininga. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan ko, kabanong. Dahil sa wakas, nailabas ko na rin lahat ng matagal ko nang itinatago. Kinuha ko ng alkansya ko. Hinulog ko doon ang kakaunting kinita sa pagbabantay ng lugawan. Paghiga ko, ay agad na akong nakatulog. Kinabukasan, paglabas ko pa lang ng bahay, ay agad ko nang narinig ang mga usap-usapan sa harapan ng bahay. Nung una, ay hindi ko marinig kung ano yon. Pero nang lumipat ako, narinig kong nabanggit nila ang salitang aswang. Nakaisyoso pa ako sa kanila. Hanggang sa malaman ko na meron pala mga nakitang bakas ng aswang sa may sagingan. Ayon sa mga narinig ko, meron daw nakita mga magsasaging na laway umano ng aswang. Meron daw kasi mga nakitang laway na matagal matuyo. At ayon pa sa kanila, laway lang daw ng aswang yon. Magulo ang mga kwento nila kaya kahit gusto ko pang makinig, hinayaan ko na lang sila. Bumalik ako sa loob. Sumilip ako sa kwarto ng siraulo kong stepfather. Nakita ko siyang masarap ang tulog habang nakabukaka pa. Nagbihis na lang ako at naligo. Aalis kasi kami ni Tanoy noon para mamili ng mga isasangkap sa lugaw. Oh, buti naman at sinupalpal mo yung stepfather mong buang. Mabait ka pa nga sa ginawa mo Kung ako yun, sinuntok ko na sa ribs yun para tigok ka agad. Nakakabwisit yung mga ganyang tao, pre. Kung ako sa'yo, kaysa masira utak mo dyan, palayasin mo na. Total, bahay naman ng nanay mo yun, di ba? Kahit pa paano, ginagalang ko pa rin naman ang relasyon nila ni Mama. Sinabihan ko naman siya na kapag inulit niya yung ginawa niya kagabi, palalayasin ko na siya Masyado ka kasing mabait, pre. Minsan, try mo kaya maging masama. Ha? Paano ba maging masama? Paano? Manunto ka ng kung sino. Sabay sabihin mo, thank you. Loko-loko. Nang merong mapadaan ng mga kabataan sa harapan namin, napatigil kami ng pag-uusap. Naging interesado kasi ako sa narinig ko. Nabanggit kasi nila ang aswang. Kaya naman, hindi ko na rin napigilan ng sarili ko na tanungin si Tanoy kahit na alam ko naman na hindi siya interesado sa ganong klase ng usapan. Pre, nababalitaan mo ba ngayon yung tungkol daw dun sa laway ng aswang?
Oo. Narinig ko kanina sa iba kong kamag-anak. Naniniwala ka ba ron? Ibig kong sabihin, naniniwala ka bang laway talaga ng aswang yung nakita ng mga magsasaging? Alam mo pre, nasabi ko na sa'yo na maniniwala lang ako talaga kapag ako na mismo nakakita sa aswang. Kung sa bagay, mahirap naman talaga sabihin na totoo sila kung hindi naman sila nagpapakita. Basta ako, nakakita na ako ng aswang. Gumising na lang sa akin si Tanoy. Nang may mapadaan na tricycle ay agad na rin kaming sumakay. Madali lang ang biyahe kaya nakarating na rin kami sa bayan. Agad naming tinungo ang pamilihan. Buti na lang ay kakaunti pa lang din ang mga tao. Habang namimili kami, hindi inaasahang nakita namin si Violet. Ang binabae na mukhang babae ang itsura. Napukaw ang atensyon namin dahil narinig namin na pinagtatawanan siya ng mga tindero ng gulay. Hindi na ako nakatiis. Hindi kaya ng mga mata ko na merong nilalait dahil lang sa kasarian nito. Kaya naman agad na rin akong lumapit para makialam. Hindi pa kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Kung laitin nyo to, parang ang gagwapo nyo ah. Tingnan nyo nga yung mga mukha nyo sa salamin. Kahit siguro unggoy, hindi kayo papatulan eh. Bago nyo siya laitin dahil sa bakla siya, tanungin nyo muna sarili nyo kung wala kayong kapintasan. Lalaki nga kayo, pero mas mukha pa kayong walang mararating sa buhay. Tigilan nyo na siya dahil wala siyang ginagawa sa inyo. Magtinda na lang kayo ng gulay. Baka sakaling yumaman pa kayo. Tila natameme ang mga lalaki sa sinabi ko. Mas matatanda pa sila sa akin pero hindi ko na inintindi ang edad. Para kasi sa akin, wala namang mali sa sinabi ko. Nanahimik lang sila at para bang gusto kong patulan. Sige, patulan niyo ako. Pinatunayan niyo lang na magagaling lang kayong manglait pero kapag kayo ang nilalait para kayong mga batang nagmamaktol at umiiyak. Tuluyan na silang natameme. Naglakad na lang kami paalis. Naramdaman ko na lang na sinundan na pala ako ni Violet. Nakangiti siya ng malapad sa akin. Namumula ang muka. Maraming salamat sa ginawa mo Hindi ko inakala na may mga lalaki pa palang kagaya mo. Wala yon. Ginawa ko lang naman kung ano ang tama Normal lang yon. Walang espesyal. May gagawin ka ba? Gusto sana kitang ilibre bilang pasasalamat ko sa'yo. Ha? Ilibre? Sige na pre, sama ka na sa kanya. At ako na lang muna ang bibili ng mga kailangan natin. Uy, para tong timang. Pre, paldo-paldo ka dyan. Huwag ka mag-alala. Wala naman itong kapalit. Gusto ko lang naman na mas makilala kita. Tatanggi pa sana ako pero bigla kong tinulak ni Tanoy palapit kay Violet. Naglakad na mabilis si Tanoy habang tumatawa-tawa. Wala na rin naman akong nagawa noon. Nahiya naman akong tumakbo rin dahil may iwang parang tanga si Violet. Ano bang gagawin? Kakain lang naman tayo. Libre na kita. Oo, sige. Pero saglit lang Yung kasama ko kasi maghihintay sa akin Sabay na kaming naglakad papunta sa sinasabi niyang kainan. Pumasok kami sa isang restaurant na kilala sa bayan. Nahihiya pa ako nung una. Pero ang sabi niya, marami naman daw siyang pera kaya ayos lang. Nag-usap kaming dalawa ni Violet Cabanong. Marami siyang mga kinwento na kung ano-ano. Pero wala siyang nabanggit tungkol sa pamilya niya. Hindi na lang din ako nagtanong kasi pakiramdam ko, pribado siyang tao. Nang wala na ako maisip na pag-uusapan, tinanong ko na lang siya tungkol sa aswang. Naniniwala ka bang may aswang? Oo naman. May aswang. At alam ko ngayong meron pa rin. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Well, hindi pa naman. Pero sabi na matatanda sa amin, totoo naman daw talaga ang mga aswang. Hindi pa lang natin sila nakikita kasi masyado raw silang nagtatago. Parang mailap,
ganun. Ah, kung sa bagay, hindi pa rin naman ako nakakakita ng aswang na kusang nilalapit ang sarili nila sa tao eh. Dati nga, may nakita kaming aswang ng nanay ko sa gubat. Tumakbo siya ng mabilis. Natakot yata sa amin eh. Takot daw ang mga aswang sa tao, kaya baka tumakbo. Kaya nga siguro. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ako kay Violet. Sa naging usapan namin sa maikling panahon, masasabi kong mabait din naman siya. Marunong makisama, may respeto at higit sa lahat, malawak ang pangunawa niya. Kumaway pa ako sa kanya habang naglalakad ako palayo. Nagulat na lang ako nang bigla akong salubungin ni Tanoy. Uy, ano? Nagkakamabutihan na siguro kayo, no? Parang buang. Nag-usap lang naman kami sa kung ano-anong bagay. Walang mali siya yun, no? Talaga? Walang mali siya? Eh bakit kakaibang ngiti ng isang yun eh? O yun oh. Aba, hindi ko alam, no? Baka ito na rin yung huli na papayag akong kumain kasama siya. Uy, bakit naman? Eh baka kasi ibang pagkakaunawa niya sa pagiging mabait ko sa kanya eh. Para kasi sa akin, normal lang ang ginagawa ko. Ayoko namang dumating sa punto na bigla na lang siyang magtapat sa akin. Wow, sobrang lakas ng fighting spirit mo dyan, pre ah. Inunahan ko na lang siyang maglakad at hindi ko tinulungang magbitbit. Dakong hapon na makabalik na kami sa baryo. Nagpaalam na muna ako kay Tanoy. Nasira kasi ang tsinelas ko at magpapalit lang sana ako ng panibago. Pero nang dumating ako sa bahay bandang 4:00, inabutan kong nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Nagtataka ako kasi iniwan ko naman yung nakasara. Pagpasok ko sa loob, nasa lapag na ang kawayan na ginawa kong alkansya. Bukas na rin yon at wala na ring laman. Wisit naman talaga oh. Huwag ka nang babalik dito dahil babasagin ko talaga pag bumukha mo. Si Tatay Kaloy agad ang unang pumasok sa utak ko kabanong. Pagpunta ko sa kwarto niya, wala nang iba niyang gamit. Mangilan-ngilan na lamang ang naroon. Kinuha ko mga yon at sinilaban ko na lang din ng apoy. Tumungo na lang ako sa luguan sa pagbabakasakali na doon lumamig ang ulo ko. Tarantado rin talaga yung tatay-tatayan mo eh, no? Kapal ng muka. Nagawa pa talaga magnakaw. Ang paral ko sa sarili ko yun sa pasukan eh. Kapag nakita ko talaga siya, mata lang ang walang latay sa kanya. Eh kung ipablatter mo na lang kaya, para naman magkaroon siya ng record sa barangay natin. Sira ulo eh. Papablatter ko talagang siraulong yun. Itinoon ko na lamang ang atensyon ko sa pagtitinda. Ang kaso nga lang, nabagot lang din kaming dalawa ni Tanoy dahil walang customer. Maulan din kasi nung sandaling yon. Makalipas pa ang ilang araw, nagpatuloy pa rin kami sa pagtitinda ni Tanoy kahit wala pa rin gaanong bumibili sa amin. Si Tatay Kaloy naman, naipablatter ko na rin. Wala siyang paramdam. Kahit ang anino niya ay hindi ko na rin makita sa lugar namin. Lahat ng kakilala niya ay walang sinasagot na matino. Pero sa mga nagdaang araw, hindi naman doon natuon ang atensyon ko. Pumutok kasi ang balita sa amin na meron na namang namataan na aswang sa baryo namin. Wala namang sinakta ng mga aswang. Sa katunayan, nagtakbuhan pa nga raw ang mga yon. Habang tumatagal, napapansin ko na parabang mas lalong nakakaroon ng balita tungkol sa mga nilalang na yon. Hindi tuloy magkandao-gaga ang mga tsismosa sa amin. Bago pa lang sumikat ang araw, nasa labas na sila para lang pag-usapan yon. Hoy, kanina ba ako nakatok? Katukin ko yung ulo mo, kutong lupa ka eh. Eto, may padala sa'yo. Tanggapin mo to. Baka hindi kita matansya. Nagulat ako sa sinabi ng lalaking yon. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Maayos naman ang pananamit niya at mukha siyang matinong nagtatrabaho. Kaya nagtaka ako kung bakit parang galit siya sa akin. Napatingin na lang ako sa isang kahon na nasa gilid ng pintuan. Pagtingin ko ng nakalagay na pangalan doon, nalaman kong galing pala yon kay Violet.
Wala sana akong balak na tanggapin yon pero hindi ko naman alam kung saan ko dadalhin. Kaya naman binuksan ko ang kahon nang pumunta na rin si Tanoy sa bahay. Pre, mga dilata yan ah. Puro pagkain. Padala ni Violet? Aba, mukhang seryoso siya sa'yo pre ah. Gagi pre, may pera din oh. Ilan yan? Ilan? Dali, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5? 5,000 pre? Gagi, paldo! Hoy, huwag kang matuwa dyan kasi hindi ko naman yan gagamitin no. Kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi ko yung papakinabangan kasi hindi ko naman yung pinaghirapan. Uy, pambira ka naman. Bigay mo na lang kaya sa akin. Hindi, sasoli ko to. At lilinawin ko sa kanya na hanggang kaibigan lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Baka naman kasi pre, nakikipagkaibigan lang. Malino naman ang nakalagay sa sulat na meron siyang gusto sa akin, di ba? Ayoko masayang ang oras niya dahil hindi ko naman siya kayang mahalin. Isang malalim na buntong hininga na lang ang nagawa ko, Kabanong. Kinabahan ako bigla. Hindi kasi ako sanay sa mga ganoong regalo na wala namang ibang layunin kundi para suhulan ako. Kinagabihan, bagsa akong naglakad pa uwi. Kagagaling ko lang sa lugawan. Habang naglalakad ay merong lumapit sa akin na isang lalaki. Parang kaedad ko lang din siya. Mas maliit lang ng kaunti sa akin at mukha namang matino. Pre, ikaw ba si Dada? Oo, ako nga. Bakit? Sino ka ba? Meron nagpapabigay sa iyo nito oh. Ha? Ano yan? Kunin mo na lang. Hindi ako tumatanggap ng mga bagay mula sa mga hindi ko naman kilala eh. Kilala mo itong nagpapabigay kaya tanggapin mo. Kung galing yan kay Violet, pakiusap, wag mo nang ibigay sa akin. Ibalik mo na lang sa kanya. Pakisabi na rin na hanggang kaibigan lang ang pwede kong maibigay sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Hindi to galing sa kung sino man yung binabanggit mo. Galing to sa isang tao na may malasakit sa'yo. Kaya tanggapin mo na. Kung talagang galing yan sa taong may malasakit sa akin, bakit hindi mo pa sabihin kung sino siya? Malamang, sinabi niya sa akin na huwag kong sabihin. Sige, buksan mo. Patingin ako kung anong nasa loob ng tela na yan. Ulit mo naman. Sabay mo na buksan. Baka maagaw pa to sa'yo ng iba eh. Ikaw lang meron nito. Hindi ko nga yan tatanggapin. Lumayo ka na nga sa akin. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Oh, ayan na pala siya eh. Agad akong napalingon sa likuran. Pero wala naman akong nakitang tao. Naramdaman ko na lang na pinasok ng lalaki ang supot na tela sa bitbit kong bayong at saka tumakbo siya agad na mabilis. Uy, sira ulo yun ah. Kinuha ko ang kulay itim na tela at agad na tiningnan kung anong laman nito. Nakita kong isang medalyon na nangingitim na dahil sa kalumaan. Ang tanging nakaukit sa medalyon na yon ay walang iba kundi ang salitang lumen. Sa hindi malamang dahilan, sa halip na itapon na lang yon sa kung saan, ay inuwi ko pa yon sa bahay. Pinagmasdan ko ng maigi. Hinugasan ko pa nga sa pagbabaka sakaling mawawala ang pangingitim. Pero napagtanto ko na parang ganun talaga ang kulay nun. Bah, para sa kaya to? Maya-maya, may malakas na kumatok. Pre, Dada, buksan mo to pre. Oh, bakit ba? Anong problema mo? Pre, tama ka. Totoo nga ang aswang. Ha? Nakakita ka ba ng aswang? Oo pre, bumalik kasi ako sa lugawan pre. Pinakalimutan ako sa loob. Tapos ilang metro lang ang layo, may narinig ako mga nag-uusap. Mga boses ng lalaki. Meron silang kinakausap na babae. Pero hindi naman nagsasalita yung babae. Basta ma'am lang ang tawag nila. Parang pinipilit nila yung babae na umuwi na sa kanila. Nung sumilip ako pre, ang papangit ng mukha nila. Mas pangit pa kay Mang Kaloy eh. Pero pre, mukha talaga silang halimaw.
Hindi sila pangkaraniwan, pre. Tingin ko, yung pinapauwi nilang babae, parang mataas yung posisyon eh. O baka, prinsesa ng mga aswang yun. Ano? Totoo ba yung mga pinagsasasabi mo? Pre, ako na to, no? Kilala mo ako. Hindi naman ako gagawa ng ganitong kwentong basta-basta. Alam mo naman na hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita, di ba? Kaya pre, ngayon na ako na ang nagsasabi, ibig sabihin lang nito pre, totoo talaga. Nandun pa kaya sila? Hindi ko alam. Gusto mo ba puntahan natin? Tara, bilis! Nakalimutan namin magdala ng kahit anong patalim ng mga sandaling yon. Dahil kasi sa paniniwala naming takot ang mga aswang sa mga tao. Naging kampante kami na wala namang mangyayaring masama sa amin. Bumalik kami ng lugawan. Tinungo namin kung saan ang sinasabi ni Tanoy. Pero wala na roon ang sinasabi niyang aswang. Inilawan namin ang mismong tinayuan ng mga aswang at sa baba, nakakita kami ng mga laway na parang malapot at malagkit. Natapakan pa naming dalawa. Liblib na dito, pre. Mukhang kailangan na natin bumalik. Sapat na sigurong alam natin na totoong nandito sila kanina. Oo, baka mamaya mapahamak pa tayo sa ginagawa natin. Paalis na sana kami, pero napukaw ang atensyon namin na hanapin kung saan nagmumula ang mga yabag ng paa. Hanggang sa hindi na namin namalayan, nakarating na pala kami sa mga lagas na puno. Dito na namin nakita ang grupo ng mga aswang. Sa pagkakabilang namin, nasa 7 aswang sila. Meron silang kasamang babae na hindi naman namin makita ang mukha dahil nahaharangan ng mga aswang. Base sa nakikita ko, tila inaalalayan ng mga aswang ang babaeng yon. Sabi ko sa'yo pre, di ba? Kasama ba talaga nila yung babae? Baka mamaya, binihag pala nila. Hindi, kasama nila yan. Kanina naririnig ko pa silang kinukumbinsi nga nila yung babae na umuwi na sila eh. Maya-maya lang, kinabahan kami nang makita naming tumigil sila sa paglalakad. Bigla na lang nilang itinutok sa direksyon namin ang mga dala nilang lampara. Napatakip na lang kami ng bibig. Pinilit naming hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Pero sa kasamaang palad, biglang tumunog yung barya na nasa bulsa ko. Dahil doon, naalarma ang mga aswang. Pinaunan nilang maglakad ang babae, habang ang 4 sa mga yon ay marahan ang naglalakad patungo sa kinalalagyan namin. Bakit ba tayo nagtatago? Di ba ang sabi nila, takot naman ang mga aswang sa mga tao? Harapin na natin sila. Wag, baliw ka ba? Mas lalo kong kinabahan nang lumabas si Tanoy sa pinagtataguan namin. Hawak-hawak lang ang manipis na sanga at sinubukan niyang sindakin ang mga aswang. Hoy, mga aswang! May binabala kayo masama, ano? Umalis kayo sa lugar namin! Shoo! 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 Nang makita naming tila hindi naman natutuwa ang mga aswang sa ginagawa namin, dito na namin napagtanto na hindi pala talaga totoo na takot sila sa mga tao. Mas lalo lang silang nagalit. Kung itaboy kasi yun ni Tanoy ay para bang mga aso lang ito. Pre, hindi sila nasindak. Anong gagawin natin? Di, takbo! Karipas kami ng takbo ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero laking pagtataka namin nang hindi naman nila kami hinabol. Nakita lang namin na nakatayo lang sila, sabay naglakad na rin paalis. Malaking palaisipan para sa akin kung bakit naging ganoon ang ginawa ng mga aswang. Akala tuloy namin noon mababait sila. Pero sa kabilang banda, naisip na lang namin na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nila kami hinayaang makatakbo. Dumaan ang mga araw. Sa takot na baka balikan kami ng mga aswang sa lugawan, hindi na kami nakapagtinda. Madalas na nasa bahay lang si Tanoy. Takot kasi siyang mag-isa sa bahay niya. At ganun din naman ako. Sigurado ka ba sa gagawin mo na to? Handa ka na bang makasakit ng damdamin?
Kailangan ko linawin sa kanya lahat. Ayoko na magmukhang sinasamantala kung nararamdaman niya sa akin eh. Kung masaktan man siya sa sasabihin ko, wala na akong magagawa. Kailangan niyang marinig ang totoo. Kaysa naman makakita siya ng kasinungalingan. O sige, mag-ingat ka sa lakad mo pre ha. Bumalik ka kagad bago ang gabi. Wala akong kasama dito eh. Baka mamaya dumating si Mang Kaloy. Kung sakaling biglang lumitaw yung taong yon, sapakin mo kagad. Tapos, dali mo sa barangay. Kung nabala dito sa bahay aalis na ako. Alas 3 pa lang naman ng hapon noon, kaya malakas pa ang loob kong lumayo ng baryo. Meron kasi kaming napag-usapan ni Violet na makikita kami. Pero sa pagkikita na yon, naisipan ko nang bigyan linaw kung anuman ang tingin ko sa kanya. Yun ay para hindi na siya umasa pa na magkakaroon kami ng mas higit na koneksyon maliban sa pagkakaibigan. Ilang minuto lang ang nakalipas ay narating ko na rin ang plaza na tagpuan namin. Nakaupo si Violet sa gilid ng halaman. Maliwala sa mukha niya, nakangiti siya sa akin. Inimbitahan niya akong umupo sa tabi niya. Pero nanatili lang akong nakatayo sa harapan niya, kaya tumayo na lang din siya. Hindi na ako nagsayang ng oras at sinimulan ko na rin ang nais kong sabihin. Violet, may gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Pero sana maintindihan mo ako. Oo naman, maintindihan naman talaga kita. Nakakaintindi naman ako ng kahit na anong lingwahe Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko gusto na nagpapadala ka sa akin ng kung ano-ano. Kasi wala naman akong pinatagong pera sa'yo. Hindi rin naman ako nanghihingi o nangungutang sa'yo. Hindi ako sanay eh. Mas sanay ako sa mga pinaghirapan ko. At yung tungkol naman sa sulat, gusto kong humingi ng paumanhin, Violet. Pero hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ko na kayang higitan pa ron. Kaya sana maintindihan mo ako. Bakit ayaw mo sa akin? Dahil babakla lang ako? At hindi ako tunay na babae? Hindi naman sa ganun. Hindi naman naging problema para sa akin kung anumang kasarian mo. Ang problema kasi, wala akong ibang nararamdaman para sa'yo eh. Nung unang makita pa lang kita, parang kaibigan lang talaga ang tingin ko. Kung ganon, ano yung ginawa mo sa akin? Yung pinagtanggol mo ako sa mga nalalait sa akin? Bakit mo ginawa yon? Bakit ang bait mo sa akin? Kagaya nga ng sinabi ko, Violet, normal lang naman sa akin yon. Kahit na sinong lalaki, gagawin yon kapag nakakita sila ng inaapi. Kaya sana, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan yon. Dada, baka naman pwedeng subukan natin. Subukan mo lang naman na mahalin ako. Malay mo naman, matutunan mo akong mahalin, di ba? Violet, hindi naman na pag-aaralan ng pagmamahal eh. Kusa mong mararamdaman yan sa taong tunay mong mamahalin. Kaya, pasensya ka na. Hindi ko talaga kaya. Pinaasa mo lang pala ako. Ha? Hindi kita pinaasa, Violet. Kung ano man ang mga pinakita kong kabaitan, ganun talaga ako sa lahat. Kunwari ka pa. Pareho ka lang din ng kaibigan mo na pera ang habol sa akin. Siguro, kaya bigla kang umatras kasi nalaman mong kapag pinirahan mo ako, kailangan maging kasintahan kita. Ha? Hindi ganun yun. At kahit na kailan, ay hindi yun magiging ganun. Unawain mo naman ang sinasabi ko, Violet. Wala akong nararamdaman na kakaiba para sa'yo, maliban na lang sa bilang kaibigan mo. Umamin ka. May nakita ka ng babae, ano? Ay, pambihira naman. Mas pinili mo ang babae kasi ang babae may tahong. Ako, talong. Di ba tama ako? Hindi na maganda mga sinasabi mo, Violet, ha? Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang usapan na to. Umamin ka!
Meron ka nang nakilalang babae kaya ayaw mo na sa baklang kagaya ko. Oo, may nakita na akong iba. Ang pangalan niya ay Whitey. Sinabi ko na lang yun sa kanya para kahit papaano ay tuluyan ng mawala ang pag-asa na pinanghahawakan niya. Masakit sa akin ang ginawa ko. Pero tingin ko, kailangan ko talagang gawin yon para matigil na ang kahibagan niya. Lumapit siya sa akin ng bahagya. Masama ang tingin niya sa akin na parabang bigla siyang mananakmal. Whitey pala ha? Mahilig ka pala sa white. Ayaw mo sa violet kasi kakulay ng talong. Ano? Maganda ba? Matangkad? Sexy? Oo, maganda, mabalahibo, mabuhok, kulay puti at mahahaba ang kuko. Dada, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mong ipinagpalit mo ako kay Whitey. Hindi kita ipinagpalit dahil kahit na kailan, hindi naman ako naging sayo. Violet, nakikiusap ako. Hayaan mo na ako. Kalimutan mo na lang ako at magsimula ka na lang din ng bagong buhay. Malay mo, makilala mo naman si Brownie. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ha. Pagbabayaran mo itong panggagamit ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo yan. Hindi kita mapapatawad. Manloloko kang lalaki ka. Paasa! Taksil! Galit siyang naglakad paalis, Kabanong. Napapakamot na lamang ako sa ulo. Hindi ko kasi inakala na magiging ganun ang reaksyon niya. Buong akala ko ay magiging mapayapa lang ang lahat. Pero nagkamali ako. Nung sandaling yon, naisipan ko na lang na umuwi. Ang kaso nga lang, yung sinasakyan kong tricycle ay bigla na lamang nasiraan sa kalagitnaan ng biyahe namin. Tumigil kami sa harapan ng kagubatan. Mga bandang 5:00 na nun. May mga kasama naman ako kaya kahit na papaano, kampante ako sa kinalalagyan namin. Manong, 2 oras na tayo nandito. Hindi pa ba yan maaayos? Mukhang sira na talaga yung tricycle na yan. Diyos ko, aabutin talaga tayo ng gabi rito. Teka, ikaw yung lalaking nagbigay ng medalyon sa akin sa baryo namin ha. Sinusundan mo ba ako? Ano? Sinusundan? Ayos ka lang. Nakasakay din ako, no? Nasa loob ako. Kanina pa ako nandito eh. Ganun ba? Alam mo na pala na medalyon ng laman nun. O nasa na? Nasa bahay. Nasa bahay? Bakit hindi mo dinadala? Aba, malay ko ba kung para saan yun? Wala ka namang sinabi. Baka mamaya balasin ako doon. Ha? Hindi ko ba sinabi? Wala kang sinabi. Bigla mo na lang nilagay sa bayong ko na akala mo talaga kung sino ka. Para saan ba talaga yun? At sino ka ba? Sino rin yung sinasabi mong nagpapabigay nun? Ang medalyon na yon ay pangontra sa mga aswang. Ha? Pangontra sa mga aswang? Paano? Isasampal ko sa mukha nila yung medalyon? Abag dala-dala mo yon, maiilang o magdadalawang isip ang mga aswang na lumapit sa'yo. Sa pinagsama-samang ritual ng albularyong mabaho ang utot, nakabuo ng medalyon ng pangontra kung saan magdudulot yun ng sakit ng ulo sa mga aswang kapag tinangka nilang lumapit. Kailangan ba talagang sabihin yung mabaho ang utot? Wag mo nang pansinin yun. Ang sinasabi ko lang, dapat suot-suot mo yun. Pinaghirapan niyang gawin yun para sa'yo eh. Sino ba kasi yung sinasabi mo? At ikaw, sino ka? Ako si Romel, isa ako manunugis. Manunugis ng ano? Ng aswang! Sa sinabing niyang yun, ay sandali akong natameme. Pinagmasdan ko ang buong katawan niya. Napansin ko na may mga burloloy siya sa katawan. Meron nga rin siyang panyo na pula na nakatali sa kaliwang braso niya. Basta, hindi normal ang pormahan niya. Para talagang nakatira sa kung saang malayong lugar. Mukha namang seryoso ka sa sinasabi mo, di ba? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro, Dada? Umanunugis ka ng aswang, di alam mo pala na may aswang sa gubat malapit sa baryo namin. Oo, sa katunayan, yun ang hinahanap namin. Sino ba kasi yung sinasabi mo?
Kanina pa ako tanong ng tanong. Malalaman mo rin kapag nagkaharap na kayo. Basta ang malaga, sa oras na makabalik ka sa inyo, suotin mo yung medalyon. Poprotektahan ka nun sa kahit na anong tangka ng aswang sa buhay mo. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang may napadaan na tricycle. Dahil dumami ang mga naghihintay na pasahero sa gilid ng kalsada, nakipag-unahan ako sa kanila. Naitulak ko pa nga ang isang alay nang hindi ko sinasadya. Pagtingin ko kay Romel, nakita kong nakatayo lang siya. Hindi siya sumunod sa akin. Nakangiti lang at tumatango-tango. Wala akong naramdaman na kahit na anong panganib sa lalaking yon. Hindi ko nga rin alam kung bakit parang matagal ko na siyang kilala. Pag-uwi ko sa bahay, kasimpangit ang mukha ni Tatay Kaloy ang bumungad sa aking balita. Walang hiya talagang taong yun. Napakatarantado. Dinamay niya pang kunin yung medalyon eh. Hindi naman ginto yun. Tanso lang yun. Yung sabi niya, kukuskusin niya na lang daw para maging ginto na talaga eh. Kukunin ko sana yun kaso bigla siyang naglabas ng kutsilyo. Tinutukan niya ako, pre. Wala akong nagawa kaya hinayaan ko na lang kunin yung mga gamit niya. Pati yung medalyon na sinasabi mo. Kasalanan ko, pre, ah. Hindi ko siya nasuntok agad sa mukha eh. Wala kang kasalanan. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo kasi hindi mo siya hinayaan makapasok sa kwarto ko. Baka kung ano pang kinuha niyan dun eh. Para saan ba yung medalyon na yun? Sabi nang nagbigay sa akin, pangontra daw yun sa aswang. Basta, kung suot ko daw yun, hindi daw ako malalapitan ng mga nilalang na yun. Kung ganun sayang pala yung medalyon. Magagamit sana natin. Lalo na ngayon na nakita ng mga aswang ang mukha natin. Hayaan mo na, pre. Huwag na lang siguro tayong lumayo sa baryo para makaiwas sa kapahamakan. Naiinis lang ako kay Tatay Kaloy eh. Kung alam ko lang na may naiwanan pala siyang mga gamit dyan, edi sana sinama ko na sa pagsunog. Malalim na paghinga na lang ang nagawa ko, Kabanong. Makalipas ang ilang sandali, pinauna ko ng matulog si Tanoy. Ako naman ay nakatambay lang sa tapat ng bahay namin. Nagmumuni-muni habang umiinom ng kape. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Violet. Kahit papaano, nakaramdam ako ng konsensya. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit siya nagkaganon. Nang maubos ko na ang kape ko, naisip ko na lang sanang pumasok sa loob. Pero nagulat na lang ako nang biglang may mga dumating na kalalakihan sa bakuran namin. Lumapit sila agad sa akin. Magsasalita pa lang ako, bigla namang may sumuntok sa bato ko. Sa lakas ng suntok ay agad akong nawala ng malay. Nagising na lang ako nang nakatali na ako sa puno ng nyog. Ramdam ko ang lamig ng klima. Pagtingala ko, nakita kong bilog ang buwan kaya maliwanag ang paligid. Sa gilid ko naman ay may mga kalalakihan na nakaupo. Tila nag-aabang lang ang mga yon na magising ako. May dumating naman na matandang babae. Sa pagkakatansya ko, nasa edad 60 na siya hanggang 65. Mabuti naman at nakamalay ka na, iho. Akala ko mapipilitan na akong gilitan ka bago ka pa magising. Teka, sino ba kayo? Nasaan ba ako? Anong gagawin niyo sa akin? Ako si Minda. Ako ang lola ni Violet. Lola ni Violet? Bakit niyo ako dinala rito? Anong meron? Hindi mo talaga alam ang dahilan, iho? Hindi. Kaya nga ho ako nagtatanong eh. Dinala kita rito para makatikim ng leksyon. Pinayak mo ang apo ko. Ho? Pinaiyak? Wala naman akong kasalanan sa kanya eh. Sinabi ko lang naman ang totoo. Hindi niya lang talaga matanggap na hindi ko siya gusto. Ang dami mong sinasabi. Ang sabihin mo na lang, pinagpalit mo siya kay Whitey. Ginamit mo lang ang pera na meron siya. Manggagamit talaga kayong mga tao. Hindi yan totoo. Hindi ko siya ginamit. Siya lang naman ang nag-iisip na gusto ko siya eh. Kusa siyang nagpadala ng kung ano-ano. Hindi ko nga ginagalaw ang mga yun eh. Nandun sa bahay. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Ayoko sa lahat ay ang sinasakta ng tagapagmana ng angkan namin. Humanda ka ngayon. Tanggapin mo ang galit ng mga aswang. Mga ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, mga aswang!
mga aswang kayo? Agad na nagtindigan ang mga balahibo ko nang marinig ko yung kabanong. Nakita ko na lang ang mga lalaking nagpalit na rin ng anyo. Diyos ko, mga aswang nga! Sige na mga bata, kainin nyo ang isang yan. Wala kayong ititira. Ngat-ngatin nyo kahit ang buto niya. Ganyan ang napapala ng mga taong manggagamit at nananakit ng damdamin ng aking pinakamamahal na apo. Teka, sandali lang! Naglakad na rin paalis sa matandang babae. Naiwan sa akin ang 5 aswang na nakapalibot. Tumutulo na ang malalapot nilang laway. Nakita ko na rin parang humaba ang mga kuko nila. Sobrang kabado ko nung mga sandaling yun, kabanong. Pakiramdam ko, maiihina ako sa kaba. Unti-unti na silang lumalapit. Nagdarasal na lamang ako noon na sana may malaking himala na mangyari. Nang lalantakan na sana nila ako, narinig ko na lang na merong dumating. Pagdilat ko, isang lalaki na nakasuot ng kulay itim. Marami ding borloloy sa katawan. Pero hindi yun si Romel. Iba siya, mahaba ang buhok at parang kulay puti na rin. Walang kahirap-hirap niyang pinagpapapaslang ang mga aswang gamit ang kanyang espada. Nang bumagsak na ang mga yon, lumapit siya sa akin at tinanggal ang pagkakatali ko. Nagsalita siya. Matanda na ang boses niya pero hindi ko maintindihan kung bakit parang pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Sakto ang dating niyo. Kung hindi kayo dumating, baka wala na ako ngayon. Mang Imo, hindi ko na inabutan yung matanda eh. Mabilis siyang nakalis. Oh, Romel, ikaw pala yan? Oo, ako nga. Yan si Mang Imo. Siya ang nagbigay ng medalyon para sa'yo. Ikaw? Bakit niyo ako binigyan nun? Kilala niyo ba ako? Sabi kasi nitong lalaki na to may malasakit na raw kayo sa akin. Sino ba kayo? At saka parang pamilyar ang boses niyo sa akin. Parang narinig ko na yung boses na yan pero nag-iba lang ng kaunti. Lumapit sa akin ang matandang lalaki. Saka ko lang nakita na malaki ang peklat niya sa muka. Balbasarado rin siya. Halos hindi na talaga makita ang mukha niya. Dario, ako ito, ang tatay mo. Nang marinig ko ang sinabing yun na matandang lalaki, ay biglang nag-init ang katawan ko. Pagbanggit niya kasi ng pangalan ko, bigla kong naalala ang mas batang boses ng tatay ko. Bumalik lahat ng masasaya naming sandali. Naramdaman ko na lang na tumutulo na pala ang luha ko. Tay? Oo, ako nga. Ako nga ang tatay mo. Ako si Elmo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Para akong nakalutang sa mga ulap dahil sa sobra kong saya. Wala na akong nasabing salita pa, kabanong. Agad kong niyakap si tatay. Na maging kalmado na kami, nilisan namin ang lugar na yon at naghanap ng pwedeng mapagtambayan saglit. Alam kong itatanong mo kung bakit hindi ako bumalik. Kaya naman, ngayon pa lang ikukwento ko na rin sa iyo para malinawang ka, anak. Ang totoo, hindi totoong nag-abroad ako. Alam din niya ng nanay mo. Alam ni nanay? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang totoo, naghiwalay na kaming dalawa nang malaman niyang ako ang nagmana ng pagiging albularyo ng tatay ko. Mahal namin ang isa't isa, pero kailangan kong malayo sa inyo dahil ayaw ko kayong madamay sa gulo. Ako ang nakiusap sa kanya na huwag sabihin ang tungkol sa akin. Inisip ko kasi na mas maganda nang wala kang nalalaman para hindi ka magkaroon ng interes sa mga aswang. Tay, bakit mas pinili niyo pang maging albularyo kaysa sa pamilya niyo? Hindi ba kami mahalaga ni nanay sa'yo? Mahalaga kayo sa akin, anak. Walang araw na hindi ko kayo iniisip ng nanay mo. At maniwala ka man o hindi, kahit buwan-buwan o linggo-linggo, sumisimple ako ng tingin din sa bahay. Kung minsan, gusto ko na nga lumapit para ipagtanggol ka sa siraulong Kaloy na yun .
Pero hindi ko ginagawa alang-alang sa kaligtasan mo. Pero sadyang ako talaga ang nakatakda na magmana sa tungkulin ng tatay ko. Kung walang magpapatuloy ng nasimulan niya, baka masakop na ng aswang ang probinsya natin. Masakit sa akin na mas pinili ko ang bayan na ito kaysa sa pamilya ko. Pero yun lang ang nakikita kong paraan para protektahan ko kayong mag-ina ko. Hindi ako galit sa inyo, Tay. Gusto ko lang magkaroon ng kasagutan ng mga tanong sa utak ko na matagal ko nang dinadala. Ngayon, alam ko na. Naiintindihan ko na. Bakit hindi ka magalit sa akin? Maraming taong kitang iniwan. Marami kang pinagdaanan. Noong mga panahong kailangan mo ng kasama ng mawala ang nanay mo hindi ako makalapit sa'yo. Kung magagalit pa ako, masasayang lang ang oras na dapat masaya na tayong dalawa. Masaya na ako nagbalik ka ulit. Sapat na sa akin ang kalinawan sa mga sinabi mo. Pero Tay, ano nangyari sa mukha nyo? Hindi na kita nakilala. Buti na lang kahit na tumanda ka, yung boses nyo inaalala ko pa rin. Nalapno sa mukha ko nang minsang may makalaban akong aswang na bumubuga ng laway na parang asido. Mabuti na lang, kalahati lang ang nadali. Kaya ayun, nakaligtas ako. Ang ama nitong si Romel ang tumulong sa akin para maisalba ang buhay ko. At si Mang Elmo naman, ang tumulong sa akin nung muntika na akong mabihag ng mga aswang. Grabe. Hindi ko inakala na marami palang ganap ang mga aswang. Marami talaga silang ginagawa. Hindi nyo lang nalalaman kasi medyo malayo rito. Tay, gusto ko lang malaman kung sakali bang hindi nalagay sa panganib ang buhay ko ngayon, magpapakita at magpapakilala ka ba sa akin? Oo anak, dahil nito mga nakaraan nabantayan kita at nalaman kong nagkaroon ka ng interaksyon sa mga aswang. Lalong-lalo na doon kay Violet. Kaya napilitan na ako magpakita sa'yo. Pero kung sakaling naging payapa ang buhay mo, mananatili lang akong nakamasid sa'yo sa malayo. Naintindihan kita, Tay. Sino ba yung matanda kanina? Ang sabi niya apo daw niya si Violet. Ang matandang yon ay ang pinuno ng mga aswang sa silangan. Nakarating na sila rito dahil sa apo niyang gumagala-gala. Malas ko nga Ako yung natipuan niya. Akala pa niya may gusto ako sa kanya. Hindi niya matanggap na hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Anak, sumama ka sa amin. Sumama? Saan? Kung saan nakatira ang mga manunugis, mas ligtas ang buhay mo ron. Tay, pwede ko bang isama yung kaibigan ko? Si Tanoy? Ang kaibigan mong may lugawan? Oo, Tay. Siya nga. Wala na kasi siyang mga magulang Hindi rin naman siya iniintindi ng mga kamag-anak niya. Ako na lang ang nakakasama niya palagi. Hindi ko siya kayang iwan na lang bigla Walang problema. Sige, isama mo. Nasa bahay siya. Nang maging malinaw na sa akin ang lahat, ay lumarga na rin kami pabalik. Masaya at magaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, Kabanong. Pero habang naglalakbay kami pabalik sa amin, hindi ko inaasahan na mapapalaban ulit si Tatay at si Romel. Isang mabangis na aswang ang nakasalubong namin sa kagubatan. Malaking aswang, matangkad at maskulado ang katawan. May bitbit pa yung bangkay ng tao na mukhang gagawin nitong pagkain. Mang Elmo, kaya ko na yata to. Sige na, mauna na kayo. Hindi, Romel. Hindi to pangkaraniwang aswang. Kailangan natin magtulungan. Dada, sa gilid ka muna. Agad kong sinunod ang sinabi ng tatay ko. Maya-maya lang ay pumorma na rin silang dalawa. Nakatayo lang ang aswang na ayon sa pagkakarinig ko, isang mataas na uri ng tiktik. Walang sinayang ang tatay ko at si Romel. Inatake nila ang aswang na yun. Pero madali yung nakatalon para ilagan ng kanilang mga sandata. Nahawakan ng mabangis na aswang si Romel. Walang ano-ano ay nabalibag ito. Pero parang hindi man lang nasaktan si Romel dahil agad itong nakabangon. Ang tatay ko naman ay nakalapit ulit at tinagaan ng espadang aswang sa bandang hita. Kitang-kita na parang tinabla ng aswang.
Tumigil yon sandali at lumayo ng kaunti. Alerto! Muli silang lumusob, pero magkaibang direksyon ang ginawa nila. Dahil sa kanilang taktika, natamaan nila ulit ang aswang. Pero hindi to ininda ng aswang na yon. Para bang baliwala na ang ginagawa nila, tatay. Kabanong nakita kong medyo nahihirapan na sila ng mga sandaling yon. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung papaano makakatulong. Kinuha ko ang sanga na nakita ko sa lapag. Pasimple akong gumapang sa gilid kung saan medyo madilim. Habang abala sila sa labanan, walang kamalay-malay ang aswang na nasa likuran na niya ako. Huminga ako ng malalim. Walang pagdadalawang isip kong itinarak ang sanga sa tumbong niya. Madiin ang ginawa ko kaya napatalon siya sa sobrang sakit. Maging sila tatay ay nagulat. Ako naman ay nagmamadaling gumapang pabalik sa kanila. Mang Elmo, ayos pala tong anak mo no? Samantalayin na natin. Hindi sila nagpatumpik-tumpik. Dali-dali nilang nilapitan ang mabangis na aswang at magkakasunod nilang pinagtatataga. Nang makita nilang hindi na yung pumapalag, bumelo na ang tatay ko at agad na sinaksak ang aswang ng hawak nitong espada. Matigas ang katawan ng nilalang kaya buong puwersang ibinuhos ng tatay ko ang kanyang lakas. Hanggang sa nakita na lang namin ni Romel na tumatagos na ang patalim sa likod ng aswang. Tay, ang galing mo pala talaga. Pagka muna masyadong umanga, hindi pa gaanong seryoso si Mang Elmo ng lagay na yan. Hindi ko alam kung bakit naligaw ang mabangis na tiktik na torito eh. Mang Elmo, tingin mo, may pinag-aalaan na rin sila mga aswang dito? Yun ang hindi pa natin sigurado. Kaya bukas, susubukan nating libutin ang gubat na malapit sa baryo. Kailangan nating mahanap ang mga bakas para makasiguro tayo sa mga hinala natin. Hindi ko lang pinalata, pero kinabahan ako sa pinag-uusapan nila. Naiisip ko pa lang kasi na maraming aswang sa baryo namin, kakaibang kilabot na ang nararamdaman ko. Hindi naman ako duwag na tao, pero hindi ko rin alam kung anong magagawa ko para makatulong kina Tatay at Romel. Nang masigurong wala nang ang aswang, nilisan na namin ang lugar na yon. Nakabalik na kami sa bahay. Pagdating namin, inabutan naming masarap pa rin ang tulog ni Tanoy. Kaya naman nagpasya si tatay na kinabukasan na lang kaming aalis. Nakatulog ako ng mahimbing noon. Masarap ang tulog ko dahil alam kong gigising ako na may tunay na akong ama. Bandang 7:00 ng umaga, nabulabog ang masarap kong tulog nang marinig kong sumisigaw si Tanoy. Ginising niya ako at pilit na bumangon. Pre, gising! Uy! Oo, ano ba kasi yun? May tao sa sala nyo. May mga patalim silang mahaba, pre. Sino mga yun? Papaslangin yata ako ng mga yun eh. Buang, si tatay at si Romel yun. Ha? Tatay mo? Oo, nagbalik na si tatay. Tumungo kami sa sala. Inabutan namin doon si tatay at si Romel na natatawa na lang. Napapakamot na lang din sa ulo si Tanoy. Bigla na lang tumakbo pabalik eh. Wala naman kaming ginagawa. Akala niya siguro, pupugutan namin siya eh. Naglilinis lang naman kami ng sandata namin. Nagtawanan na lang kami ng mga sandaling yun, kabanong. Maya-maya lang ay sabay-sabay na rin kaming nag-almusal. Parang yun ang unang pagkakataon ulit na naramdaman kong may totoo akong pamilya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Dumating na rin ang gabi. Nasabi ko na nga kay Tanoy ang pag-alis namin at pumayag din naman siya kaagad. Kung kailangan naman talaga, kailangan sumakay. Saka pa na wala ng masasakyan. Kapag linggo kasi, maagang nagarahe yung mga driver. Wala naman na tayong magagawa, pre. Laarin na lang natin. Malapit lang naman ang terminal ng jeep eh. Gano'n na kayo katagal magkaibigan ng anak ko? Nung kailan lang ho. Pero madali kami nagkasundo kasi marami kaming napagkakasunduan. Akala ko po ba, lagi niyong binabantayan si Dada. Bakit hindi niyo po alam? Kung sa bagay, may punto ka naman.
Pero nitong mga nakaraan kasi, marami-rami din akong inasikaso. Kaya medyo nawala ako ng oras na bantayan si Dada. Hindi nagtagal, natanaw na rin namin ang terminal ng jeep. Kahit na gabi na ay dagsa ang mga tao doon. Kinailangan pa namin pumila sa dami ng pasahero. Habang naghihintay, nagpaalam na muna ako na iihi. Nagpasama na lang ako kay Tanoy. Habang naghanap kami ng maiihian, bigla ko na lang naramdaman na may tao na sa gilid ko. Kahit na hindi ko patapos ang pag-ihi ko, nagmamadali akong tinaas ang zipper ko. Napansin ko na lang na wala nang malay si Tanoy sa kabilang gilid. Hawak-hawak na siya ng dalawang lalaki. Lumabas mula sa dilim si Violet. Violet? Buti naman nakilala mo pa rin ang ganda ko kahit na madilim. Wala ka na magagawa ngayon. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan mo akong panagutan. Magsasalita pa sana ako pero bigla niya na lang akong sinikmuraan. Ang lakas ng suntok niya. Naisip akong sumigaw para marinig ako ni Tatay at ni Romel, pero bigla na lang niya akong hinalikan. Pinaamoy niya pa ang mabaho niyang hininga na parang nabubulok na daga. Sa puntong yon ay tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising na lang ako nang maramdaman kong bitbit na ako ng isang lalaking malaki ang katawan. Nasa kalagitnaan na kami ng gubat. Si Tanoy ay wala pa ring malay. Pakawalan niyo ako! Mahal ko, huwag kang malikot at baka mapilayang ka. Sige ka. Mainit ang ulo na nagbubuhat sa'yo. Baka makutusan ka. Walang hiya ka, Violet. Ang baho ng hininga mo. Hindi mo dapat nilalait ang hininga ko. Dahil ngayong magsasama na tayo, araw-araw mo na itong maaamoy. Magsasama mukha mo. Ang lala mo na. Rico, ibaba mo nga akong kumag ka. Kahit na anong gawin kong pagpupumiglas ay maigpit ang pagkakapasan sa akin. Lalo niyang hiniigpitan kapag pumapalag ako. Pakiramdam ko noon, mababali na ang buto ko kaya hindi na ako nagkulit pa. Hinayaan ko na lang kung saan nila ako dalhin. Hindi nagtagal, pumasok na rin kami sa isang malawak na bahay. Makaluma at sa unang tingin pa lang, malalaman na agad na aswang ang nakatira doon. Mga ilang sandali lang, binagsak nila kaming dalawa sa sofa na parang isang siglo na hindi nalilinis. Puro alikabok. Naubo-ubo pa ako. Si Tanoy naman ay natataranta. Pero agad din naman kaming nilagyan ng tali para hindi kami makaalis. Ito ang magiging bahay nating dalawa, Dada. Bubuo tayo ng pamilya dito. Kaya sana, kahit simple lang ang bahay natin magustuhan mo pa rin ha. Ang mahalaga naman, di ba, magkasama tayong dalawa. Ano? Bubuo ng pamilya? Anong pinagsasasabi mo? Wala ka namang matres. Tigilan mo na nga yung ilusyon mo. Nakakairita ka na Nung una natutuwa pa ako sa'yo kasi ang bait-bait mo. Pero ngayon, lumalabas na ang tunay mong ugali. Ugaling aswang ka talaga. Huwag ka na maggalit, mahal ko. Ganito lang talaga sa una. May mga hindi pagkakaunawaan ng mga magkasintahan, pero maayos din naman ito. Hoy, gumising ka na nga sa kahibangan mo. Hindi ka ba nakakaintindi na hindi nga kita gusto? Ang gusto ko lang sa iyo pakikipagkaibigan. Hoy, gumising ka nga sa kaibigan mo. Hindi ka ba nakakaintindi na hindi ka nga gusto ng kaibigan ko? He, manahimik ka. Palibasa, wala kang syota. Ang pangit mo kasi. Kaya walang pumapatol sa'yo. Alam mo kung bakit si Dada ang una kong napansin kesa sa'yo? Kasi mas gwapo siya at mas may dating siya kesa sa'yo. Hindi kagaya mo na para kang kulang sa buwan nung ipinanganak. Aray ko, sakit mo naman magsalita. Kaya nga manahimik ka na lang. Kasi usapan ito ng mga may syota. Lakas din ng loob mo yan, no? Wala ka rin namang syota Feeling may kasintahan ka lang. Pero ikaw lang naman ang nagmamahal. Ikaw lang naman ang nakakaalam na may syota ka. Boom! Masakit yata yun Ikaw ang nagpapatunay na totoong nababaliw ang mga aswang.
Kasi kahit na alam mong wala akong nararamdaman sa'yo, patuloy mong niloloko ang sarili mo eh. Kahit na magnas ako ng buhay dito, malabo magkagusto ko sa'yo. Hindi dahil sa bakla ka kundi dahil sa pagiging bulok ng ugali at dahil na rin sa isa kang aswang, isa kang salot. Sa sinabi kong yon ay nakita kong nanggigil siya. Hindi niya matanggap na hindi ko siya papatulan. Kaya naman inalis niya ang pagkakagapos sa akin. Hinuwakan niya ako sa damit at hinila papasok sa isang kwarto. Wala akong palag sa kanya. Babaeng itsura niya pero ramdam na ramdam ko ang pagkalalaki sa lakas niya. Binalandra niya ako sa kama. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa ayot sa gusto mo, ako ang mamahalin mo. At kung kinakailangan na idaan ka palagi sa pwersahan, gagawin ko! Unti-unting pumangit ang mukha niya, Kabanong. Bigla yung kumulubot. Nagkaroon din siya ng malalaking muscle. Ang nagpatindig din ng balahibo ko ay ang dila niya na mahaba. Matulis ang dulo at lumalabas-labas pa sa bibig niya. Napasiksik na lang ako sa sulok. Anong gagawin mo sa akin? Kung hindi ka makukuha sa pakiusapan, kukunin kita sa pwersahan. Ang inin mo ang katawan ko, dada! Ha? Tanga ka ba? Paano kita aangkinin nagpalit ka na ng anyo? Okay ka na nga kanina nagpalit ka pa ng muka. Ay, pasensya ka na ha. Nagiging ganito ako kapag sobra ako nasasabik Unti-unti niya akong ginapang. Nang nasa bandang paanan ko na siya, ay biglang nagbukas ang pintuan. Pumasok ang matandang babae. Nasa pagkakaalam ko ay Aling Minda ang pangalan. Agad na napaalis sa ibabaw ko si Violet. Napatakip na lang din ng mata ang matandang babae. Lola naman nandun na kami. Pagsasaluhan na sana namin ang pagmamahalan namin kung hindi ka lang sana pumasok. Ikaw naman kasi, hindi ka naman naglalak. Ano ba kasi yun? Storbo ka naman. Bago mo lawayan ang isang yan, kailangan na muna natin siyang basbasan. Isang malaking kasalanan sa ating Panginoon na makikipagtali ka sa tao nang walang basbas na mga paring aswang. Hoy, nakakainis. Bakit ba kasi kailangan pa ng mga ganyan-ganyan Pinagbigyan ka na nila sa gusto mong magkaroon ng mapapangasawang tao. Kaya sana naman, sumunod ka rin sa mga tradisyon at kultura nating mga aswang. Oh, narinig mo naman siguro ang lola mo. Matuto kang sumunod. Bumuntong hininga na lamang si Violet ng mga sandaling yon. Wala siyang magawa kundi makinig sa lola niya. Nakahinga naman ako ng maluwag. Kahit papaano, nailigtas ko pa ang dangal ko bilang tao. Lumabas silang dalawa. Mga ilang sandali lang agad na rin kaming kinuha ni Tanoy. Dinala nila kami sa chapel na itunuturing nila. Hindi yun kalayuan sa bahay ni Violet. Naroon na rin ang iba pang mga aswang. Ang mga suot nila ay parang sa normal na pari din, pero kulay itim naman ang sa kanila. Bakit pati ako babasbasan? Hindi naman ako ikakasal Huwag niyong sabihin na ikakasal ako sa matandang to. Manahimik ka! Akala mo naman papatulang kita. Ipapakain kita sa mga sigpin. Parang ikaw pa talagang lugi Sinasabi ng tumigil ka Nasa harapan na tayo ng Panginoon namin. Kailangan kang basbasan din dahil gagawin ka naming alay sa Panginoon. Alay? Pre, huwag ka nang maingay. Baka mapadali pa buhay mo Nanahimik na lang si Tanoy. Hindi rin naman nagtagal ay lumapit na sa amin ang mga pari nila. Anyong tao pa ang mga itsura nila nung una. Pero bigla na lang din silang nagbago ng muka. Nasanay na lang ako sa mga pagmumukha ng mga aswang kaya hindi na rin ako natatakot. May mga binasa sila sa amin. Iba ang lengguwahe. Pero ang binasa nila kay Tanoy ay Tagalog. Kaya naintindihan ko. Pagkatapos nilang basbasan si Tanoy ay ako na lang ang natira sa gitna ng altar. Lumapit sa akin si Violet na may daladalang bulaklak na itim. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak yon, pero bigla na lang niyang nginudngod sa mukha ko to at sinabing amuyin ko. Yan ang tanda ng pagmamahal ko sa iyo.
Biglang lumapit din ang 3 pari sa akin. Nilamutak nila sa mukha ko ang dugo na hindi ko alam kung saan nanggaling. Basta ang lansa niya sa pangamoy. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasuka ako sa harapan nila. Sinukaan ko si Violet sa sobrang inis ko. Nagalit naman ang lola niya. Kinuha ko ng ibang lalaking aswang sa gilid. Dinala nila ako sa labas at doon nila ako binugbog. Magiging asawa mo na si Violet kaya matuto kang irespeto siya. Hindi ako papayag na ganyanin mo siya. Alam na ba ng apo mo na binalak mo kong ipapatay? Violet, pinagdukot niya ako nung nakaraan. Ipapakain niya sana ako sa mga kasama niyang aswang. Buti na lang nakatakas ako. Yan bang isang lola na mahal ang apo niya? La? Totoo bang sinasabi niya? Ha? Ano kasi, oo, hindi lang ang gusto kong marinig na sagot. Totoo ba ang sinasabi niya? Oo, totoo yan. Gusto ko lang naman kasing turuan siya ng leksyon sa ginawa niyang panloloko sa iyo. Turuan ng leksyon? Paano kung napatay mo siya? Ano na mangyayari sa kwento ng pag-ibig ko? Wala na. Magiging malungkot na ang beauty kong ito. Apo, pasensya ka na. Pero kailangan ko talagang gawin yon. Ang sabihin mo na lang, hindi mo talaga tanggap si Violet. Kunwari ka lang na mahal mo siya pero ayaw mo sa kanya kasi bakla siya. Manahimik ka! Huwag mong sirain ang kaisipan niya. Apo, nilalason lang niya ang utak mo para mag-away tayong dalawa. Violet, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Pinagbugbog niya ako. Kung wala ka ngayon, pinalapa na naman niya ako sa mga aswang na yan. Isipin mo nga, gusto mo akong mapangasawa pero may ganyan kang lola? Lola, hindi ko inakala na magagawa mong pagtangka ng buhay ng aking mahal. Paano kita isasama sa kasal ko kung iniisip kong anumang oras may gagawin kang masama sa kanya? Lumayo kayong lahat sa kanya. Walang hahawak sa kanya. Ang sino mang manakit sa mahal ko, malalagot sa akin. Apo, hindi na ako makikinig sa iyo, Lola. Alam ko naman na una pa lang, ayaw mo na sa akin kasi bakla ako. Kasi ang gusto mo ay maging prinsipe ako. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ako ay naging isang prinsesa. Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng lalaking yan. Anak yan ng mortal nating kaaway, Apo. Hindi kayo maaaring magsama. Papatayin ka lang din ang ama niya. Oh, kita mo na? Lumabas din ang totoo. Ayaw mo maging masaya ako? Makinig ka sa akin. Gumising ka. Lumayo kayong lahat. Biglang lumapit sa akin si Violet at hinigit ang braso ko. Hindi lang niya ako palabas sa kapilya nila. Sinundan naman kami agad ng mga nasa loob. Apo, saan kayo pupunta? Lalayo kami sa inyo. Hindi naligtas dito ang mahal ko. Kalokohan ang gagawin mo. Sinisira mo ang ating paniniwala. Wala na akong pakialam sa paniniwala ninyo kung ang magiging resulta ay pagkawala ng taong minamahal ko. Tara na, mahal ko. Iiwan na natin sila rito. Uy, paano ako? Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman kailangan ng bantay na aso, no? Grabe ka naman. Isama niyo na ako. Magiging alay ako rito eh. Baka naman pwede nating... Hindi! Wala nang nagawa pa si Tanoy. Kinaladkad na ako ni Violet. Malakas siya. Hindi ko kayang kontrahin ang puwersa niya. Kahit nababae ang puso niya, naroon pa rin talaga ang pagiging lalaki niya. Hindi ko na alam kung saan niya ako dinala. Basta, bagong bahay ang pinuntahan namin. Hindi kagaya ng nauna. Hindi gawa sa bato. Yari lang sa matitibay na kahoy na nara. Pinapasok niya ako sa loob. Hindi na niya ako tinalian. Sinarado niya ang lahat ng pwede kong malabasan. Anong lugar to? Bahay ito ng aking ina. Ligtas ka rito. Hindi ka nila makukuha rito. Hindi ba nila alam to? Alam nila. O hindi mapupuntahan nila tayo rito? Basta, ligtas ka rito kasi ako ang kasama mo. Bakit mo ba ako gusto? Ano bang meron sa akin na wala si Tanoy? Marami. Hindi ko mabilang kung ilan. Violet, alam mong hindi kita gusto, di ba? Nasabi ko na sa'yo nung una pa lang. Oo, alam ko yon.
Alam kong yung mga sinabi mo kanina ay para lang malaso ng utak ko. Pero hindi yun nangyari. Ha? Kung ganun, bakit mo ko dinala rito? Kung hindi ka naman pala naniniwala sa mga sinabi ko kanina. Gusto lang kitang ilayo sa kanila. Kasi may punto ka naman talaga sa mga sinabi mo eh. Hindi ako gusto ni Lola. Binibigay niya lang ang mga gusto ko ngayon kasi meron siyang kailangan. Kailangan? Ano? Narinig ko na sinabi niya, sa araw ng kasal nating dalawa, sa oras na ipapainom na nila sa atin ang dugo ng karunungan, hahaluan nila yun ng brosas. Anong brosas? Kay brosas? Ang brosas sa isang uri ng likido sa aming mga aswang na nagpapabuhay ng pagkalalaki. Kapag pinainom nila sa akin yon, makakalimutan ko ng ako ay may pusong babae. Kaya naman siguradong kapag nangyari yon, ako na lang din ang madedehado. Lahat ng pinaghirapan ko para makuha ka ay masasayang. Ano nga ang kailangan niya sa'yo? Ang kailangan niya sa akin, ang pagiging lalaki ko. Kailangan niya akong gawing lalaki para may mamuno na sa lahi namin sa oras na mawala siya. Akala ko naman kung anong kailangan niya sa'yo. Nag-isip pa ako. Bigla siyang lumapit sa akin at hinuwakan ng kamay ko. Parang nangingislap ang mga mata niya. Pinipisil-pisil niya pa ang palad ko. Dada, mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya sana matutunan mo rin akong mahalin balang araw. Violet, alam kong may kabutihan pang natitira dyan sa puso mo. Kaya sana, yun na lang ang pairalin mo. Kabutihan? Walang magagawang kabutihan kung patuloy tayong hindi magmamahalan. Violet naman, makinig ka sa akin. Hindi nga kita kayang mahalin eh. Mali mo naman, balang araw. Wala nang balang araw. Kasi hindi na tayo aabot doon bilang magkakilala. Ha? Ano sinasabi mo? Sinasabi mo ba sa aking mawawala ako? Papatayin mo ako? Papaslangin mo ako bilang asawa mo? Violet, sinasabi ko na nga ba eh. Ginagamit mo na naman ako eh. ang bihira. Tinupak na naman ang isang ito. Nanlisik na naman ang mga mata niya, Kabanong. Hinawakan niya ako sa kwelyo at binalibag ng malakas sa pader. Masakit man ang tumama akong likod ay agad pa rin akong bumangon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Wala akong malalabasan at sa puntong yon, ramdam kong sagad na ang pasensya niya. Masyado mo na ako niloloko, Dada. Hindi ko na kayang ginagawa mong pang-aabuso. Anong pang-aabusong pinagsasasabi mo dyan? Hindi nga kita gusto eh. Paano kita inabuso? Ngayon, mas mabuti pang kainin na lang kita kaysa makain ka pa ng iba. Ako lang ang titikim sa linamnam mo, Dada. Unti-unti na siyang nagpalit ng anyo bilang mabangis na aswang. Alam kong kasunod noon ay lalapain na niya ako. Buti na lang ay nakaisip agad ako ng magandang paraan. Mahal kita pero natatakot lang ako. Sa sinabi kong yun, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bumalik sa dati ang itsura niya. Nakita ko na lang nang ngumiti siya ulit. Pero sinamantala ko ang pagkakataong yun. Nung lumapit siya sa akin, sinipa ko siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Natatakot ako sa mukha mo! Habang namimilipid siya, tumakbo ko papunta sa kusina. Kukuha sana ako ng patalim pero nakita ko may bintana doon. Binasag ko yon at dahil kasya naman ako ay agad-agad akong lumabas. Binilisan ko ang takbo ko. Kahit na hindi ko alam kung saan ako papunta, ay hindi ako tumigil. Sa kakatakbo ko ay nakabalik na ako sa unang bahay na pinagdalhan sa akin ni Violet. Nilagpasan ko yon, pero laking gulat ko nang biglang nasa harapan ko na siya kaagad. Hindi mo ako matatakasan, Dada. Kakainin na kita ng buhay. Tutal, ayaw mo naman akong kainin sa honeymoon natin. Mahal naman talaga kita eh. Wala ka na maloloko, Dada. Hindi na kaya ng pasensya ko ang kalokohan mo. Kaya humanda ka na ngayon!
Akmang lalapit na sana siya sa akin pero bigla na lang may tumarak na palaso sa kanang dibdib nito. Napatigil si Violet. Pagtingin ko sa likuran, dumating na pala sila Tatay at Romel. May mga kasama na rin silang manunugis. Pasensya na anak. Kailangan namin pabayaan kang madukot nitong aswang na ito para masundan namin kung saan ang lungga nila. Ibig niyo sabihin, ginawa niyo akong pain? Oo, parang ganun na nga. Pero mamaya ka na mainis. Kailangan muna nating iligpit ang isang ito at ang kanyang lola. Madali lang na inalis ni Violet ang palaso sa dibdib niya. Tumutulo na ang laway niya sa mga sandaling yon. Parang hindi na nga niya ako nakikilala, Kabanong. Mga kasama, iandaan niyo ang sarili ninyo. Dario, sumama ka kay Romel. Ako nang balang humarap kay Minda. Tumango na lang ako bilang tugon. Nag-iba na ng direksyon sila Tatay. Habang naiwan naman kami ni Romel kaharap si Violet. Ito na ba yung may gusto sa'yo? Ang pangit ah! At sino ka naman para makialam sa away namin mag-asawa? Ano? Away na mag-asawa? Huwag mong intindihin yan. Nahihibang na ang isang yan. Hindi nagtagal, gumapang na rin ng mabilis si Violet papunta sa amin, na parabang wala itong galos na tinamo dahil sa palaso. Sinubukan niya akong dakmain, pero humarang si Romel gamit ang itak nito. Hinataw niya si Violet ng itak at tinamaan naman yun sa bandang leeg. Pero parang walang pakialam si Violet. Patuloy pa rin yun sa kanyang pag-atake. Parang hindi yun nasaktan. Kaya naman gumawa na rin ako ng paraan para matulungan si Romel. Nang muling lumapit ang aswang sa amin, sinuntok ko siya sa muka. Pero sa halip na siya ang masaktan, ako pa ang nakaramdam ng sakit dahil sa tigas ng kanyang pagmumuka. Aray! Ang tigas ng mukha mo! Dito kaya! Biglang binayagan ni Romel si Violet. Namilipit si Violet sa ginawang yun ni Romel kaya ako naman ang umatake. Sinapa ko siya, pero sa pagkakataong yun ay nagbaka sakali ako sa panga. Ang kaso nga lang, pati panga niya ay matigas. Para akong napilayan ng mga oras na yon. Hindi niyo makukuha sa akin na mahal kong si Dada! Mangisay-ngisay si Violet at naglabas pa ito ng malapad na pakpak. Tila muli itong nagkaroon ng lakas. Nang lumipad naman yun palapit sa amin, ay nakailag kaming dalawa. Lintik na aswang to ah! Nagkaroon pa tuloy ng pakpak! Mukha na tuloy siyang paniki! Pwede ba mamaya ka na magbilo? Patawa-tawa ka pa, baka mamaya ay mamatay tayo. Huwag ka mag-alala! Sisiw lang to! Sisiw ang putik. Di nga natin matamaan eh. Tumayo ulit si Romel. Bumuntong hininga na muna siya at saka ngumiti. Para siyang siraulo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang saya-saya niya pa sa nangyayari. Nang muling lumipad palapit sa amin si Violet, hinataw yun ni Romel na malakas. Nung una, akala ko hindi niya tinamaan. Pero nakita na lang namin si Violet na biglang sumadsad sa lupa. Pagbangon niya, tumatagas na ang dugo mula sa leeg nito. Hindi to maaari! Hindi ako pwedeng mawala! Paano ka na, mahal kong Dada? Huwag ka mag-alala! Ako nang bahala kay Dada! Ikaw, magpahinga ka na! Anong sinasabi mo? Ikaw na ang bahala? Aagawin mo sa akin ang Dada ko? Magiging mag-asawa na kayong dalawa habang wala ako? Isa ka palang kabit! Sabi ko naman sa'yo, siraulo yan eh. Buti na lang talaga, hindi kayo nagkatuluyan eh, ano? Kasi kung nagkataon, pangit magiging anak ninyo. Baliw ka ba? Pinagsasabi mo dyan. Hindi nagtagal, bumagsak na rin sa lapag si Violet. Nakilang ulit pa siyang umubo. Nakatingin pa siya sa akin bago tuluyang pumikit ang mga mata. Kahit na papaano, naawa ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi may kabutihan pa rin naman sa puso niya. Pero mali lang talaga siya ng pagkakaunawa sa salitang pag-ibig. Marahil hindi siya naturuan ng tamang kahulugan kung papaano magmahal. Tara, puntaan na natin ang tatay mo. Nagsisimula ng labanan doon. Tumakbo kami paalis. Pagdating namin kina tatay,
nakita naming magkaharap na sila ni Aling Minda. Sa puntong yon, nakita kong sugatan na ang matandang aswang. Pero patuloy pa rin itong nakatayo. Tay, ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Anak mo palang manlolokong yan! Manloloko? Hindi ganyan ang anak ko. Apo mo ang nag-iilusyon. Pinirahan niya ang apo ko! Tinanggap niya ng tinanggap ang mga pinapadala tapos bigla niyang hindi pananagutan? Hoy, huwag kang gumawa ng imbento ha. Binalik ko sa kanya ang lahat ng binigay niya. Si Violet ang masyadong mapilit kahit na ayoko sa kanya. Ayaw mo sa kanya kasi bakla siya! Sira ulo. Ikaw ang may ayaw sa kasarian niya, no? Hindi ako. Kaya ko siyang mahalin kung talagang siya ang para sa akin. Pero hindi yun ang nangyari dahil hindi siya ang para sa akin. Kahit na ano pang sabihin mo, manloloko ka pa rin! Pinagpalit mo ang apo ko kay Whitey! Sinong Whitey? Aso yun ng kapitbahay natin, Tay. Itigil niyo na ang kaibangan na to kung ayaw niyong sumunod sa apo ninyo. Sumunod sa apo ko? Bakit? Anong nangyari sa apo ko? Eh di nagpahinga na. Pinagpahinga ko na para hindi na siya mapagod pa. Anong ibig mo sabihin? Wala na ang apo ko? Oo, wala na. Tigok, dead ball, dead na siya. Mga walang hiya talaga kayo. Mga walang puso. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa pinakamamahal kong apo. Magbabayad kayong lahat. Inumpisa na ng matanda yon ng pagpapalit ng kanyang anyo. Napatras kaming tatlo nang makitang tila tumatangkad siya at lumalaki rin ang katawan. Parang kagaya niya si Violet. Ang pagkakaiba nga lang nila, mas malaki ang katawan ni Aling Minda. Maging ang ibang aswang ay napatigil nang makita nila ang kanilang pinuno na nagpakita na ng tunay nitong anyo. Humanda kayo sa akin! Hindi ko hahayaan na makalis kayo ng buhay rito! Anak, lumayo ka muna. Kami nang bahala ni Romel dito. Sigurado po kayo, Tay? Kung makatanong, akala mo masasapak niya yung aswang eh. Sige na anak, sumunod ka na lang sa akin. Pumunta ako sa gilid para akong bata na nanonood sa mga nangyayari. Hindi nagtagal, biglang umatake na si Aling Minda. Nakailag si Papa. Sumunod naman si Romel. Nang magkaroon ng pagkakataon si Romel, tinaga niya ang matandang aswang. Ang kaso nga lang, hindi naman tinamaan si Aling Minda. Kahit na medyo lumaki at bumigat ito, ay nagawa pa rin naman itong makailag. Pero si Tatay, nakita kong kalmado lang siya. Wala sa kilos niya ang kaba. Kinabahan na lang ako nang makitang tumilapon si Romel palapit sa akin. Oh, ayos ka lang, Romel? Oo, sanay na akong binabalibag. Kaya huwag ka mag-alala. Pero tingin ko, hindi ko na kailangan tumulong kay Mang Elmo eh. Anong hindi na kailangan? Nakita mo naman kung gaano kabangis yung matandang yun, di ba? Mahina siya. Ramdam ko sa pagbalibag niya sa akin eh. Kung malakas siya, dapat hindi na ako makakabangon ngayon. Pero tingnan mo ako oh, parang ang saya-saya ko pa. Pinagtuunan ko na lang ng pansin si Tatay nung oras na yon. Sunod-sunod niyang inatake si Aling Minda pero iniilagan lang niya. Hindi man lang siya nagkakaroon ng galos. Parang nilalaro-laro lang ng tatay ko ang laban na yon. Dahil doon ay naging panatag ang kalooban ko. Tapos lagi kitang matanda ka! E di uunahan na kita. Tumakbo ng mabilis ang tatay ko para salubungin ang aswang. Nakailag si Tatay pero nagawa niya itong tagain sa dibdib. Gumewang-gewang si Aling Minda. Pero kahit na ganon, ginawa pa rin ito ang makakaya para palagan si Tatay. Ang kaso nga lang, hindi na gustong tumagal ni Tatay ang laban na yon. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, nagmamadaling tinakbo ni Tatay si Aling Minda at saka sinaksak ng espada ang tiyan. Hindi pa nakontento ang tatay ko. Tinarak naman niya ang espada sa bandang kaliwa ng dibdib. Paghugot ng espada, sandali pang nakatayo ang matandang babae. Unti-unti na rin yung bumalik sa dati nitong anyo. Hindi nyo na mapaparami pa ang lahi ng mga aswang. Hanggang dito na lang ang buhay ninyo. Hanggang dito na lang ang inyong paglalakbay.
Wala nang salitang lumabas pa sa bibig ni Aling Minda. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Agad naman kaming lumapit ni Romel. Napakbay na lang ako sa tatay ko noong mga oras na yon. Maya-maya pa, bumalik na rin ang mga kasama nila. Natalo na rin nila ang mga aswang. Pre! Pre! O Tanoy, buhay ka pa bala? Pambira naman tanong yan oh. Akala ko naman nag-alala ka sa akin. Siyempre, nag-alala ako sa'yo. Pero alam ko naman na hindi ka mamamatay kasi matalino ka. Isa ka ba nagtago? Sa silong lang naman ng mga bahay. Kung ano-anong ebak nga ang nahawakan ko dun eh. Ito oh, amuyin mo. Pwe! Ikaw talaga! Magugas ka nga ng kamay mo, kadiri ka! Nang masiguro nila tatay na wala ng lahat ng mga aswang, nilisan na rin namin ang lugar. Kinaumagaan na kami nakabalik sa baryo namin dahil nagpalipas kami ng gabi sa gubat. Pagbalik namin sa bahay, saktong inabutan namin si Tatay Kaloy na may daladalang gamit na kinuha pa sa loob. Nagtataka yun nang makita kami. Binitiwan agad ang hawak-hawak na gamit. Anuin ko lang, Ikaw palang siraulong umaabuso sa anak ko ha? Ano? Ha? Palag! Papatayin kita sino ka ba? Ako lang naman ang totoong tatay ni Dario. Ha? Sinong Dario? Nakakairita yung pagmumukha mo. Ano ha? Ang sarap mong saktan. Tay, tama na yan! Inawat ko na lang si tatay ng mga oras na yon. Dahil kung hindi, siguradong malulumpo niya si Tatay Kaloy. Inutusan na lang ni tatay ang mga kasama nila na dalhin sa barangay si Tatay Kaloy. Napabuntong hininga na lang din ako. Da, pasensya ka na ha. Matagal ko nang gustong basagin ang mukha nun eh. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Ang tagal kong wala sa tabi mo kaya ang dami mong dinaranas na hindi maganda eh. Tay, wala na yon. Ang mahalaga naman sa akin magkasama na tayo ulit. Wala na rin ang mga aswang. Makakapamuhay na tayo ng tama. Makakapagsimula na ulit tayo. Huwag kang mag-alala anak. Ngayong magkasama na ulit tayo, makakabawi na rin ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging tunay na ama. Pwede ba akong sumama sa pamilya nyo? Ako, pwede rin ba? Oo naman, pwede. Ang kaso nga lang mukhang mas lalo akong tatanda kasi 3 lalaki ang anak ko eh. Baka puro pa siraulo. Nagkaya ka pa na lamang kaming 4 ng mga sandaling yon. Napuno ng tawanan ng bakuran namin. At mula noon, doon na nagsimula ang magandang samahan na nabuo namin. Kabanong, wala na akong mahihiling pa nung magbalik ang aking ama. Kaya naman, kahit na pumanaw na rin siya ng ilang taon nang nakalipas, maluwag ang kalooban ko na tinanggap yon. Sa buhay, minsan kailangan mo lang din talagang labanan ng mga hamon. Dahil hindi natin alam na baka malapit na pala tayo sa dulo ng ginhawa. Hanggang dito na lang po kabanong. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kayanggaw at mga kabangers. Wakas. Pagbabayaran mo itong manggagamit ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo yan.